The very instrument meant to ensure lawful tax compliance is being weaponized for corruption and extortion. Sinimulan po natin buksan ang issue ng pang-aabuso ng ilang kawani ng BIR sa pamamagitan ng issuance ng Letter of Authority o LOA noong Department of Finance briefing para sa 2026 budget. Inulit ko ito sa plenary interpellation ng budget at lumabas na pati pala sa iba pang nating mga kasamahan na senador, marami na rin pong sumbong sa kanila. Lalo na ang mga ambassador at mga miyembro ng American European Chambers ang may umangal na laban sa mga lowa ng BIR at nakakahiya na talaga po tayo. Alam natin na ang mahalagang papel na ginagampanan ng BIR sa pagpopondo ng mga programa ng gobyerno. Ngunit base sa mga impormasyon natin, tila na agrabyado ang gobyerno dahil pinagkakitaan din ang tax collection. May mga lumapit po sa ating tanggapan at may kanya-kanyang sumbong, ngunit ang malinaw ay ito. Mayroong umiiral na mga modo sa BIR na nakumpirma natin dahil sa mga nakuha nating mga impormasyon. Ito pong mga sumusunod. Stories ang letters of authority, ang multiple LOAs. Ang una pong modus base sa mga report sa atin ay ang pag-issue ng multiple LOAs within a taxable year or succeeding taxable years. Naranasan daw po ito ng mga taxpayer mula sa Quezon City na Jurisdiction and Revenue Region number 7A kung saan sa loob ng 6 na buwan, 4 na LOA ang inisyu sa kanya. Ikinwento na rin po ng isang sender na 4 na beses na siyang nagkaroon ng LOA mula sa BIR Lawag, tig-2 para sa kanilang mini grocery at kainan. Isa lang siyang pangkaraniwang negosyante na nagsusumikap para sa pamilya at sa 3 nilang anak. Utang sa bangko ang kanilang pinambayad sa BIR. Ang isa pa ay bloated or unsupported assessment, Mr. Chair. Bukod po sa multiple LOAs, mayroon din pong lumalabas sa mga report sa atin tungkol sa bloated na halaga ng tax assessment na walang basihan. Ang report po sa atin ay nag-offer, halimbawa ang BIR examiner sa City of Manila, na isettle ang LOA sa halagang 400,000 all-in dahil hindi sila pumapayag sa hinihinging lagay, naglabas ang examiner ng assessment na umabot ng 13 milyon o 13 million pesos. At nakakapagtaka raw dito dahil ang gross sales lang ang nagnegosyo ay 12 million pesos. Hindi pa nababawas sa expenses pero mas malaki pa ang assessment kaysa mismong kinita. Wala ring sapat na suporta o basehang dokumento ang pinapakitang computation. Isang negosyante rin, Mr. Chairman, ang nag-report ng kanyang naranasan kung saan ang original assessment amount niya na umabot ng milyon ng halaga ay na-negotiate niya na bumaba hanggang 500 hanggang 800,000 na lamang. Sa halagang ito, 100,000 lamang ang may resibo at ang balanse ay sa bulsa na napupunta. Ang problema raw, taon-taon na siyang may LOA dahil pumapayag siya sa settlement na lamang. Naging cycle na po tuloy ang extortion. Meron po nabanggit kanina rin po ang ating kasama si Senator Tulfo, yung po sa scheme, yung 70-30, minsan po ay 75-25 pa. Nabanggit ko na po sa ilang interview tungkol sa 70-30 na modus kung saan mahigit 70% ng halaga ng assessment na binabayar ng taxpayer ay nabubulsa ng mga taga-BIR at halos 30% na lamang ang may resibo at napupunta sa kaban ng bayan. May report din po sa atin sa negotiation pa lamang ay nakaset na ang compromise amount kung saan 20% to 30% lamang ang para sa gobyerno at ang remaining portion ay paghahatian na ng examiners, supervisors at higher-ups kung gaano kataas umabot ang kickback. Yan po ang dapat nating alamin. Ang isa pa ho ay extortion in the guise of compromise. Naranasan na isang korporasyon sa Bulacan ang modus na extortion in the guise of compromise. Sa impormasyon na nakarating sa amin, ang tax examiner ang mismong nag-aalok ng mas mababang halaga para sa 30 milyon na deficiency na inoffer na 1.2 million na lamang at 800,000 for the boys at 400,000 ang nasa resibo. Mas malaki po ang kickback kaysa sa resibo. Sa isang report natin,
lantaran na tinatanong ng isang examiner kung magkano ang budget. Malaki o maliit ang isang negosyo, target ka ng BAR at pareho po mga kwento ng mga business owners na ito. Nagagamit ang LOA sa harassment, coercion at pilit na negosasyon. Ang negotiation ay hindi upang maresolba ang tax deficiency, kundi ito ay upang masigurado ang halaga na mapunta sa kanila. Sa halip na tulungan natin ang ating mga kababayan na lumago ang negosyo, ginigipit pa ang pinagkakakitaan. Takot din po ang ating mga kababayan na magsumbong sa BIR offices dahil sa pangamba na mas lalo sila pag-iinitan at gipitin. Mr. Chairman, sabi nga po nag-email sa akin ng kanyang LOA experience ay dalawang klase daw ang tax natin ayon sa BIR. Ang unang klase, magkano sa BIR at ang pangalawa naman, magkano ang sa amin. Nakakalungkot po na mula sa isang malaking ahensya gaya ng DPWH hanggang sa isang bureau katulad ng BIR, kanya-kanyang scheme, modus at kanya-kanyang scam na ang ating mga kababayan. Nagsimula sa floodgates, ngayon naman po, ay LOA naman po. Mr. Chairman, we have to stop this culture of corruption that is now plaguing this country. Mr. Chair, maasa po ako na magiging ng committee na ito upang matigil na itong ganitong pang-aabuso sa ating mga kababayan. Makikinig po tayo at maghahanap ng mga kasagutan at solusyon. Maraming salamat po, Mr. Chair.